Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila nakakagimbal nga na isiniwalat mismo sa publiko dahil bistado nga ang ginawa ni Kuting ng Norte sa mga senador na ito na talagang pinagamit ng pinagbabawal na pulburon at talagang pinahit-hit nga lahat nito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang kagustuhan nga ba talaga ni Kuting ng Norte na ito kasama na rin si Liz Smugs at Tambaluslos ay talagang maging pulburon accuser ang mga tao sa bansang Pilipinas na tila kawawa ang mga inosenteng taong namamatay at nagkagahasa dahil sa mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na ito na talagang nasosobrahan sila sa pulburon kaya naman talagang talamak na naman ang krimen sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga kahina si Kuting ng Norte na ito na namamahala sa bansang Pilipinas na hindi na karapat-dapat pang mamuno sa ating bansa dahil sa karumal-dumal na ginagawa na ito at hindi na tama sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang nagsama-sama na ang mga batikang mga attorney at iba pa na talagang gusto nang maalis sa pwesto si Kuting ng Norte na ito. Ngunit talagang napakagaling nga si Kuting na ito dahil sinamahan ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan at mas masahol pa nga sa pamumuno ng mga Aquino kung magnakaw ng kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Isa sa eleksyon na naman. Basahin natin ang kaletsang balita. Kinokonsidera na raw ng kampo ni Robredo na tumakbo sa pagkasenador sa halalang 2025 kasama ang kapwa opposition. They're not opposition. Magkakampi na sila. Kasi tahimik ka, kung opposition ka, you talk about the pulburon issue of Marcos Jr. You talk about the smuggling. You talk about the loto, lahat. Pero tahimik si Kiko Matching, si Lenny, yung mga dating opposition, tahimik sila. Kasi, mga palangga, hindi sila para sa inyo. Para sila sa kanilang vested interest. Kasi ang tunay na totoong gustong magbago ang bayan o Pilipinas, 'di ba, sa bawat issue na nakikita lang ng mali, magsasalita sila. Eh sino bang nagsasalita dito, 'di ba? Ako, halos araw-araw nagsasalita ako simula 2022. Na wala naman akong pinangarap na ako ay magkakandidato sa 2025. So, you open your minds kung sino 'tong mga taong ito. Okay, kayo mga dilawan, okay, na nakikinig ngayon sa akin, kausapin ko kayo. Talo tayo dito. 'Di ba? Kaya kayo nandiyan, kaya kayo nakikinig sa akin kahit dilawan kayo, dahil nakita ninyo na nagising ako, na ang isang maharlika na dating, kinagagalitan niyo ay hindi hindi naging bulag na nakita ang kababuyan ni Lisa at ni Kuting Jr. 'Di ba? Eh, itong mga pinagtanggol niyo, sila Kiko Matching, sila, Lenny, sila lahat, nasaan sila? Ngayon pag-uusapan ang pagtakbo. So they're not for you. They're looking forward na makabalik sila sa pwesto. Kasi hindi ka pwede makikipaglaban sa tao na, "Ay, sa 2025 na lang ako makipaglaban. Nasasabihin ko galit ako sa ginagawa ng Marcos." Ganyan. No, ang tunay na nagmamahal, kung ikaw man ay politiko o active ka sa social media, consistent ka. Kasi ibig sabihin, yung nararamdaman ng puso mo, apektado ka sa ginagawa nila. Like ako, apektado ako sa nangyayari sa Pilipinas sa ginagawa nilang kababuyan. Fireworks here, fireworks there, pagbabayad sa mga taong gusto nilang bayaran para mang-atake, panggigipit. Naaapektuhan ako sa panggigipit kay Pastor Kibuloy, naapektuhan ka panggigipit kay Duterte, kay General Macanas, kay Attorney Glenn Chong, lahat. 'Di ba? Naapektuhan ako kasi yun yung sinasabi ng puso ko at yun yung nararamdaman ko kasi hindi ako bulag. Hindi ako na, "Ay teka, hayaan mo na muna sila mag-away-away. Marcos supporter tapos sila hayaan mo sila ganyan, ganyan." No. Yung kung ganyan ang dahilan mo, ibig sabihin traitor, taksil ka sa bayan. Dahil ang tunay na
nag-oppose o kritiko ka sa mga maling gawain, lahat ng mali pakikialaman mo kasi maingay ka, eh. Tignan mo si Ontiveros. Nag-iingay ba si Ontiveros sa loto? Na kitang-kita na nagpapanalo ng mga bogus? Nag-iingay ba si Ontiveros dito sa smuggling? O nung una nag-ingay siya pero wala na rin, napigil na. Eto kaya yung mga dilawan at mga pinklawan kayo, hindi tayo magkaaway, hindi niyo ako kaaway. Dahil itinahiya ko na kahit may patong ang ulo ko may bounty ang ulo ko, galing sa putang inang buwakan ng inang sinuportahan kong Kuting Junior at Ahas, patuloy ako nagsasalita. Eh, yung mga politikong sinuportahan niyo, mag-aano ngayon, mag-iingay na ngayon kasi 2025 election na. See, you open your mind. Kailangan natin magsama-sama whether you are dilaw, pula, puti. Sa katotohanan, itapon nyo ang mga politikong sinuportahan ninyo na lumalabas lang tuwing eleksyon. Kasi kung si Lenny, itong mga hinayupak na to, ay para sila sa inyo. Araw-araw sila nagsasalita laban sa disgusto nila o yung supresyon na ginagawa sa SMNI at supresyon na ginagawa sa ating lahat at itong pagpapanalo at lahat ng mga maling aktibidades ng gobyerno. Then, di ba, kung consistent sila sa pakikipaglaban, pwede natin sila suportahan. Paano mo susuportahan itong mga dilawan na ito? Hindi sila kumikibo ngayon. And they're waiting for 2025. Open your mind, dilawans, na mga palangga na nanonood dito. Okay. Ito paano sabi? Ayan, tatakbo nga daw sa pagsalita. Ito ang pahayag ng tagapagsalita ni Robredo na tatakbo nga, tagapagsalita na si Gutierrez, natatakbo nga si Lenny, okay, sa under Liberal Party. Alright? Ano pa siya nasabi dito? Sa Senado. Sabi niya, she's definitely thinking about it. And definitely yung mga pahayag ng mga kalyado tulad ni De Lima, magiging konsiderasyon niya doon sa kanyang magiging decision for 2025. Okay? Yun ang sabi ng kanyang spokesperson. Sa forum na inasikaso ng Foreign Correspondent Association of the Philippines or FOCAP kahapon, sinabi ni De Lima na maging bahagi ang inisyal na kandidato ng LP ang mga sumusunod. Ayun, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, at si Chel Jokno. Tingnan mo itong mga maiingay na to. Oh. Sige, balikan natin. De Lima, Pangilinan, Aquino, Jokno. 'Di ba? Sila lagi ang nagsasalita noon. Marcos diktador nung naglalaban si Lenny at saka si Kiko Ting. 'Di ba? Pero tahimik. Buksan niyo ang mga isipan at ang mga puso. Sino tong mga to? Hindi sila para sa iyo. Hindi sila para sa Pilipino. Para sila sa pwesto. Kasi si De Lima tahimik. Kasi what? Pinalaya. Si Lisa Magsa naman ang author niyan. Puntahan natin si Rappler. Di ba tahimik? Yan ang mga numero. Kaya nga natin inaway yan eh. Kaya natin binoljak yung mga yan. Kasi Dictador Marcos, nung hindi pa tayo nagising na binubudol tayo ni Marcos. Tignan mo sila tahimik. Wala silang pakialam ngayon. Nanonood lang sila. Nanonood na kami sa away ng mga pulawan at yung mga nabudol. Hindi yan ang way ng isang politiko o totoo o leader na mayroong pagmamahal sa tunay na nangyayari at gustong i-expose o i-aware ang kanilang mga supporters. Hindi dapat binoboto itong mga hayop na kasi una-una pinalubog na natin sila eh. Huwag nyo na muling iboto to sa kanilang mga ambisyon. Kasi lumalabas lang sila sa oras ng eleksyon. Pero pagdating sa pang-araw-araw na naranasan ninyo sa ginagawa ng demonyong diktador, hayop lahat na buwakan ng ginimang gobyernong ito, tikom ang kanilang bibig. Again, hindi nila deserve na maging part ng gobyerno dahil sila ay pang vested interest lang. Tuloy ang chika. Tanging si Ontiveros lamang ang nanalo nilang senatorial candidate mula noong 2022. Dahilan para siya ang maging highest elected opposition official. Maliban kay Virus, tanging si Coco Pimentel lamang ang bahagi ng minority bloc ngayon sa Senado sa 19th Congress. Ano sabi dito? Sabi ni De Lima, we have not seen an alternative. We don't know the situation in 2025 and also in 2028. Who is that alternative? Maybe it's another strong man, sabi ni De Lima. See, they talk about the election. They don't talk about the issue now. Na araw-araw, di ba? Ang issue nga ulit sa Puwersahang Initiative na nagbabayad si Tambaluslos. Lahat, wala silang pakalam. Serious, kalit siyang balita.
They're talking 2025 and 2028. It's the same thing with Lisa Smugs na nung umupo siya, bumili ng property sa Iloilo para mag-establish ng mga residency para sa kanya, para sa kanyang mga anak, para sa susunod na halalan. Tahimik ang mga baka ng inang ito para ipasa ang persahang initiative para manatili si Kuting sa pwesto at itong mga hinayupak sa Kongreso. See that? Mga palangga, hindi ito ang laban natin hindi ito dahil politiko tayo or what, hindi tayo politiko. Tayo ay mga ordinaryong mamamayan na nakikita natin ang mali. Pero itong mga jutang ginimis na ito, pare-pareho lang sila. Kung itong mga ito ang iniisip ang 25, 2028, mga palangga, then lalo kayong lulubog sa Pilipinas. Okay? Ano pa sabi? But it should be a different, more really into a transformation type of governance. Matatandaan kung mandidato noon sa pagka-presidente si Robredo noong election 2022, ngunit natalo kay Marcos Jr. Sa gitna ng pagpapalit ng espasyo ng oposisyon sa national post, hindi pa naman mabanggit sa ngayon ni De Lima kung may balak siya uling kumandidato matapos makalabas ng kulungan. The political climate is not that easy, especially for me that I've just come out of jail. Yan ang sabi niya. I have no resources and I'm still really trying to reinforce whatever support I have. Baka umaasa kay Lisa Smugs. Diba? Baka umaasa na mabigyan ni Lisa Smugs ng resources. Okay? Ng ayuda galing sa Kaban ng Bayan para tatakbo. Kasi nga, ang gobyerno natin is not red. Diba? Dilawan, pulawan, pinaghalo. Sabi nga ni sexy spokesro, kinapanood ko, mga kalahating 500 million ang ginagastos ng ibang mga senador para tumakbo. See that kung gaano ka-expensive. Dahil nga pinangbabayad, sa, yung campaign, yung iba, sinusuhol, pinapalamon sa mga kapitan ng mga bayaran para lukuhin, itong mga what do you call it, ang mga botante, and also pangbabayad at pandaraya, katulad na lamang again ng ginawa ni Lisa Ahas Smugs sa pakikipagsabuatan sa Smartmatic sa declared signed affidavit of Attorney Glenn Chong na sa COMELEC. So, kung ganito pa rin, puro pa na rin pandaraya ang gagawin o dayaan dyan sa halalan sa mga susunod na eleksyon, lagi magnanakaw, mga magnanakaw talagang uupo. Kasi kung ikaw, si ordinaryong Juan, paano ka naman makakatakbo if you are qualified kung wala kang 500 million or kahit 200 o 100 million na lang para sa pagtakbo? Kaya kaluluoy kayo. So we have to speak up, we have to change, we have to remove the kuting. Di ba? In peaceful way of removing the kuting ting ting ting. Right? Ano pa sinasabi dito? Ay, nako. Kaloka. Ano sabi ni De Lima? Matapos daw siya iugnay sa illegal na pulboron. Baka si De Lima, baka si De Lima ang supplier pa nito ni Kuting kaya nakalaya. No. Favorite ni Kuting, baka niregaluhan ni De Lima ng isang bagbag na pulboron. Ay, nakakagali talaga ito. So, yun. Ano ito? Ito mukhang maganda tong balita na to. Maalinsahang panahon na binabala ng Pag-asa. Cheloy, ihanda mo na ang isang katerbang tawas. Okay, nagbabasa lang ako dito. Yung jutok ni Cheloy. Nanatili pa rin ang amihan o northeast monsoon, ngunit ibinabala ng Weather Bureau ang maalinsangang panahon, dala ng El Nino sa maraming bahagi ng bansa. Ayan, maalinsangan dyan, lalo sa Malacanang, puro masangsang ang mga amoy ng mga kaluluwa ng mga hinayupak na yan dahil sunog na ang kaluluwa nila sa Jempierno. Yan dapat tutukan nyo Pag-asa, buisit. Ayon kay Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Officer in Charge, Annalisa Solis, ang mga residente sa urban areas tulad ng Metro Manila ay mas malamang na makaramdam ng mas mainit na panahon sa hinaharap. Grabe ang init doon sa Pilipinas. Siyempre, mas mainit dito sa urban area kasi meron tayong tinatawag na urban heat island effect. Mas mainit dyan sa Malacanang, mainit ang nakawan. Mainit ang pagpupulburon. Kaya Pag-asa dyan kayo, ayusin nyo yung ang climate dyan. Climatology pa kayo. Yung climate ng pulburon masyadong mataas.
So, kailangan kayo diyan pag-asa. Hmm. Kapag nagkaroon ng init 'no, ng init ang kipay ni Lisa, ayan, nahirapan ng mag-bounce back yung ating mga init sa itaas. Dagdag pa yan kung sa araw-araw ay walang ulap at din pagdating sa gabi, nung araw-araw walang ulap. Si kuting kapag nagpupulboronic laging nasa ulap. Hindi mo kailangan ng totoong ulap dahil nasa ulap na siya. Oh, pag-asa, wag mo na enough na yung mga climate change na yan. Kung gusto niyo ng ulap, pumunta kayo sa Malacanang, with the pulboron effect, ay nasa ulap na silang lahat. Akalain niyo. Dagdag pa yan kung sa araw-araw ay walang ulap and then pagdating sa gabi ay maraming kaulapan. O, puro ulap dito eh. Nagbabasa lang ako. O, sa gabi talaga maraming kaulapan lalo na pag bangag na si kuting. 'Di ba? Solis? Oh, dan pag-asa? Oh, that's the time na tumataas yung ating alinsangan at init. Siyempre, pag bangag na sila at nasa alapaap na sila, nagiinit sila kaya nagkakaroon ng orgy. 'Di ba? Napag-connect natin palangga. Oh, 'di ba? Oh, sabi ng pag-asa, kulang daw sa ulap, hindi walang ulap. Oh, punta sa Cloud9 si BBM sabi ni Este Alendrano, wala ulap po. Pag nagsisingot ng pulburon si Kuting kahit walang ulap at naging high na, maulap na. Then mag-iinit. So ngayon magtatawag sila ng orgy session. Oh, 'di ba? 'Yun ang binokelan ni well, actually sinabi ko na rin 'yan dati, 'di ba? Pag nagkakaroon ng orgy session, kaya lumalabas yung kanilang wala pa sa Malacanang seminar, lumalabas yung nagbubukang-kang ang mga kipay nila kaya naipo-post natin sa TikTok. Pure people power na sabi ni Winston Santos. Oh, ano sabi dito? Pinayuhan naman ni Philippine Medical Association President Dr. Maria Minerva Kalimag ang publiko na maging mas maingat upang maiwasan ang heat stroke at iba pang kondisyong medikal na naugnay sa init. Dapat atakihin ng dapat pumunta ang lahat ng heat stroke sa Malacanang kasi nasa ulap na silang lahat at nainit na init. Di ba? Importante na lagi silang hydrated. O hydrated talaga sila sa kaba ng bayan. Sagana, busog na busog, nag-uumapaw, overflowing ang kanilang nalo sa PCSO at sa mga smuggling business nila at ang mga budget na binukubra ng mga hinayupak na yan, insertion sa Congress, 60 billion. You know that already. So, hydrated silang lahat sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Samantalang kayo, dehydrated. Diba? Maliban sa hindi kayo nakakabili ng inyong mga pagkain at hindi kayo nakakainom ng mga malilinis na tubig sa iba't ibang sulok ng mga probinsya dahil yung pang-budget para sa patubig ay ninanakaw nila. Hina-hydrate nila lahat ang sarili nila sa pagnanakaw. So ang taong bayan ay hydrated sa lahat ng bagay. Hydrated sa healthcare, dehydrated sa bigas, dehydrated, ibig sabihin, tuyong-tuyo. Diba? Tuyong-tuyo kayo. Tuyong-tuyo dahil wala kayong resources, wala kayong trabaho, walang livelihood program kasi ang mga pera ninyo ay napunta sa mga high na high. Okay? At hydrated at nasa Cloud9 sa loob ng Malacanang. Ay, naku palangga. Oh, sabi dito, siguraduhin magdala ng tubig para meron silang maiinom. Oh, siguraduhin na alam nila kung saan yung merong shade. Oh, makakatulong merong shade. Siguraduhin ni Kuting lagi siyang may dalang shade. Kasi lagi siyang ginojombag ni Lisa Smugs. Ayan, dapat dito to, para kay Kuting to eh. Siguraduhin lagi mayroong shade. Oh, twist natin ang balita. Siguraduhin na ang mga taga Malacanang, lalo na si Kuting, ay may daladalang shade para laging may pang-cover sa kanyang na jombag na Feslabu. Okay. Ay, kaloka. Okay. Oh, ito. Tatakbo yung mga hinayupak na to. Ano pa to? Oh, ito. Ito pang mga balita. Nakaano na ba tayo? Nakarami na ba tayong balita, mga palangga? Ito mga balitang to, tatalakayin pa ba natin to? Mga walang kwenta. Oh. Yung tungkol dito sa COMELEC, okay, election, ay si Attorney Glenn Siong, I will invite him for interview. Nasa Dubai, actually on the way home. I don't know kung kailan sila uuwi. So, let's talk about yung sa Miro systems. I'm not gonna touch it right now, nakasama sa balita. Pero I will talk the electoral fighter expert, di ba? Anong gusto niyo? O how na how sila, sabi ni Marcel Nayap. Okay? No offense, no. Inutil na administrasyon, sabi ni Macdo. Alam natin palangga. Okay? Iba-iba talaga ang bangag, laging ginojombag, sabi ni Jadson Corpus. Hindi ko ma-send
Okay, hindi mo ma-send ang alin-palangga, yung form kaya hindi ko maipakita, sabi ni Marites. Ano, kung may ise-send kayo kung kayo ay mga gusto magputing ahas, ito yung ating email ha. Huwag po kayo basta-bastang mag-email o mag-message sa mga page. You make sure na naka kayo mag-message sa, Maharlika Network Proton Mail. Kasi yung mga trolserista, yung mga bataan niya sa PCO, Presidential Communications, at yung mga binabayaran nila, gumagawa sila ng fake page ko, Maharlika, lahat ginagaya nila. So mag-ingat po kayo. Lahat ng link dyan sa baba, dito sa live natin ngayon, okay? Yan po ay ang yan ang legit natin na account. Pero kahit nagsasalita na ako, kinukuha nila itong mga video na ito. So nadi-deceive kayo. Akala ninyo, kayo kunyari kukunin na itong video ko na nakawin nila, ililipat nila sa kanilang mga faking page dahil yan ang utos ng Malacanang. 'Di ba? So akala ninyo ako 'yun kasi ako naman talaga nagsasalita. Pero ngayon live na live tayo at diyan niyo po makikita yung aking Facebook page. Paano natin malalaman na live tayo? O babatiin ko si May Roa. O nakikita niyo naman yung comment. Rose Mostunen. So ibig sabihin live tayo. Melba Satlif. Yun nababasa ko kayong lahat. Pero kung napapanood niyo to at hindi niyo nababasa yung mga pangalan binabanggit ko, so nasa fake page kayo. But again, the legit link ng aking mga pages and channel nandiyan po sa ilalim ng description. So mag-ingat kayo kasi baka kayo ay isa sa mga puting ahas, gugurgurin kayo ng buwaka ng Genimis na botod at kuting. So make sure mag-email muna kayo sa Maharlika Network at protonmail.com. So pag na-receive ko, doon tayo mag-uusap, dadalhin ko kayo sa platform na hindi tayo ma-intercept na mga buwaka ng Genimis na mga kalaban ng bayan katulad ni Kuting at Ahas. So dito sa channel na to, kung kapapasok pa lang kayo dito sa channel ko, hindi po mawawala sa vlog natin ang mga pulburon na issue, ang ahas butod, paulit-ulit araw-araw to remind you hanggang sa dumating ang araw na totaling malubog na natin sila lahat sa Komunoy. So again, this is your fair lady Maharlika. Mula dito sa bulwagang pamboljakan sa mga samot-saring kasinungalingan na balita from mainstream media, araw-araw po tayong ituloy ang segment na ito. Dahil ito ay parang libangan natin from the sobrang boljakan sa unang vlog. Then ito yung ating panghimagas, kumbaga. Thank you mga palangga. See you later. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga rin bumaanat si Madam Maharlika at ibunyag ang katotohanan na ginagawa ni Lisa Smugs at Kuting ng Norte at Tambaloslos sa loob mismo ng Malacanang na hindi na talaga makatarungan ang kanilang ginagawa. Kaya naman dapat na silang bumaba sa pwesto at talagang dapat na silang mapalitan dahil kawawa ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang umaasa sa pagbabago ng bansang ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-usapan.